Ang crime desk ay hango sa mga tunay na pangyayari mula sa salaysay ng pamilya ng mga biktima, saksi at tagasiyasat ng kaso. Inihahayag din ng crime desk ang panig ng mga sospek o akusado para sa balanseng pagtalakay. Hindi layunin ng palabas nito na impluwensyahan ang pagdinig ng korte o anumang mga kasunod na mga pangyayari na may kinalaman sa kaso. Babala, ang palabas nito ay may mga eksena, aktwal na larawan at video na hindi angkop sa mga sensitibong manonood. Pearl? Pearl? Asan ka? Bakit hindi mo ko sinasagot? Ako! Ano nangyari? Bakit nagkaganyan? Pearl! Pearl, anak! Pearl! Ano nangyari sa'yo, anak? Gising! Natagpuan na mag-inang Pearl Helen, 29 anyos, at baby Denzel, 1 taong gulang, na naliligo sa sariling dugo dahil sa mga pukpok na tinamo sa kanilang mga ulo. Ngunit sa paggiling ng investigasyon, isang revelasyon ang gumulat sa lahat. Ang pagdawit mismo kay Ricardo Santa Ana, 29 anyos, ama at asawa ng mga biktima, bilang utak daw sa nasabing krimen. Nagkakilala sina Ricardo o Richard Santa Ana at Pearl Helen Bon nung sila ay nasa 4th year high school pa lamang. Naging magkaklase ang dalawa nung sila ay nasa kolehiyo. Halos 5 taon naging magkasintahan sina Pearl bago tuluyang nagpakasal. Binayayaan na mag-asawa ng isang supling, si baby Denzel Santa Ana, 1 taong gulang. Yung una po, boyfriend-girlfriend, nagtatago-tago sa amin. Hanggang sa nakilala kami magkakapatid na lalaki. Okay, yung pakikisama niya, nandyan. Hindi lang siya na ganun nagkipaghalubilo sa amin. Hanggang sa kinasal sila, okay naman. Ini-invite kami sa bahay nila, lahat kami pamilya doon sa bahay nila. Pero noong March 2, 2016, sa araw mismo ng kanilang 3rd anibersaryo bilang magkabiyak, natagpo ang naliligo sa sariling dugo ang mag-ina ni Richard sa Celina Plains Subdivision, Santa Rosa, Laguna. Tad-tad ng pukpok sa ulo si baby Denzel at si Pearl naman nakahandusay sa banyo, duguan at hubot-hubad. Ang pangyayari naging isang napakalaking balita. Si Ricardo ang naging larawan ng isang amang binawian ng mga mahal sa buhay sa isang iglap lamang. Ang amang naghihinagpis at nananawagan ng katarungan. Dating merchandiser si Richard. Ayon sa kanya, mula Laguna, nagpunta siya sa Quezon City noong March 2 para mag-apply sa trabaho. Noong araw na yon, 3rd wedding anniversary ni na Richard at Pearl. Pero dahil umaasa lamang sa mga padala ng ina ni Richard na nasa ibang bansa, walang anumang selebrasyon na naiplano ang mag-asawa. Sa halip, inaabangan lamang daw ni Pearl ang ilang repairmen na mag-aayos sana ng kanilang internet sa bahay. Hello? Wala pa sila eh. Baka mamaya dumating na yun. Okay. Pipicturean ko na lang yung ID nila, tapos send ko sa'yo. Okay. Huwag ka na mag-alala. Opo. Sino po sila? Hi ma'am, good afternoon po. Kami po yung mag-aayos ng router nyo. Ito po yung job order namin. Ay, sige po, pasok. Tuloy kayo. Salamat po. Bandang 2:00 ng hapon noong March 2, nag-text si Pearl sa asawang si Richard para sabihing naroon na ang mga technicians. Pinayuhan ni Richard ang asawang i-check ang job order forms. Picturean ko lang po, send ko. Kuhanan ng litrato ang mga ID at isend sa kanya. Gayon din sa ina at kuya ni Pearl.
Ang kapatid ni Pearl na si James Bon, nakatanggap nga ng text message mula sa nakababatang kapatid. Nagmadali raw ang kanyang ina na pumunta sa tahanan ng kapatid. Pearl? Pearl, nasaan ka? Ayun, nabulaga na lang si mother na pagpunta niya is yung aso nasa labas. Pero nakabukas yung gate, bakit lahat ng pinto ng kurtina nakasara? Eh, hindi naman ginagawa nila yun. Bakit wala sumasagot sa akin? Kanina pa ako dito. Pearl! Katok siya ng katok hanggang sa nakagawa siya ng paraan na makapasok. Nakita niya na bumulaga yung bata dun sa floor ng CR. Hanggang sa pagbukas niya, Pearl, anak! Pearl! kinuha niya kaagad yung bata, inilabas niya para mapasok niya si Pearl dahil si Pearl nakahandusay na raw. Tulungan niyo kami! Eh, hindi niya na alam gagawin niya. Siguro nandun pa rin yung ang thinking ng isang ina na marespeto ang isang anak niyang babae. So kahit ganun na ang lagay ng kapatid kong babae na duguan na hindi na makilala, kumuha pa rin siyang kumot sa taas para lang i-cover dun sa kapatid ko dahil nakahubot-ubad. Bagamat wala ng malay, isinugod sa pinakamalapit na ospital ang mag-ina. Sa kasamang palad, pumanaw ang batang si Baby Denzel kinabukasan din noong March 3, 2016. Pagkalipas naman ng 2 araw na pagkakomatos, binawian rin ng buhay si Pearl, March 5, 2016. Kapwa internal hemorrhage na sanhi na matinding palo sa kanilang mga ulo ang ikinamatay na mag-ina. Ayon din sa autopsy report, positibong na-rape si Pearl Santa Ana. Noong March 10 taong 2016, iniatid sa kanilang huling hantungan ang mag-inang Pearl at Denzel Santa Ana. Si Richard, 29 anyos, ang naiwang haligi ng tahanan. Naging isang larawan ng amang biktima ng walang pusong pagkitil sa buhay ng kanyang mga minamahal. Mahigit 1 linggo lamang matapos ang libing na mag-ina, isang suspect ang kusang loob na sumuko sa barangay Kupang, Muntinlupa. Mula sa Santa Rosa Police Station, agad siyang pinuntahan ng grupo ni Police Chief Inspector Jose Farol III sa Muntinlupa. Dumating po yung araw ng March 18, 2016 ay hindi po natin inaasahan na mayroon po isang lalaki na sumuko. Nung nga po kami dumating po dun sa barangay Kupang, Muntinlupa, inendorso po sa amin yung sinasabing lalaki. Ang sumukong suspect, si Ramoncito Galo, isang tricycle driver at residente ng barangay Kupang, Muntinlupa. Siya di umano ang nakunan sa CCTV na mahabang buhok at may dalang backpack. Pero nung siya ay sumuko, maikli na ang kanyang buhok. Antay-antay lang tayo ton, darating yan. Ayon kay Ramoncito Galo, pumunta sa kanilang lugar ang isang nagngangalang Boss Jeff, buwan ng Pebrero 2016. Good afternoon, sir. Saan tayo mag-usap, sir? Dito sa restaurant. Tara, sir. Tara. February 26, nakipagkita sa amin yon. Doon sa may alabang, sa may likod ng simbahan. Kinausap namin na gano'n. Papatrabaho niya yung babae tsaka yung bata. Kailangan daw papatayin. May ipapatrabaho ako sa inyo. Isang babae, isang bata. Kaya naman makuha namin dito. 30,000 kada ulo. Binansag pa nga po sa amin nun. Ako si Agent 1, yung kasama ko si Agent 2. Mga ilang araw, nag-text ulit sa akin. May pagkita ulit ako sa inyo ng 29 ulit ng hapon, bandang alas 4. Doon ulit sa dating pinagkitaan natin. Nang muli raw makipagkita sa kanila si Boss Jeff, nagsiguro raw si Galo at sinabi niyang gustong makita ang mukha nito. Boss Jeff, pwede mo makita yung mukha ko? Bakit? Para pag nakita kita sa ibang lugar, makilala naman kita. Oh,
Ito na yung mapa ng subdivision namin. Dito rin daw ibinigay sa kanila ng kanilang boss Jeff ang mapa ng subdivision at inutusan silang i-surveillance sa lugar. 10,000 yan eh. Bilhin nyo lahat ng kailangan nyo. Binigyan kami ng down payment na 10,000. Ngayon, nasabi sa amin, ayan, ida-down ko yan para pambili nyo ng gamit o anong gusto nyo gawin. Ang huling kasama na mag-ina sa loob ng kanilang tahanan, ang di umano'y 2 technician ng isang telecommunications company na mag-aayos ng kanilang internet signal. Ang sabi niya sa amin, ito, yung telecom firm na to, ito lang ipapakita nyo para makapasok kayo doon. Papasukin kayo ng nakatira doon. Sino po sila? Ay, good afternoon po, ma'am. Kami po yung gagawa ng router nyo. Ito po yung job order. Sige po, pasok kayo. Salamat po. Sa kabila ng misyon na ilang linggo ring plinano ni Galo at Brian Infante Abistado, umiral pa rin ang kaba kay Galo. Tinanong ako ng babae, Kuya, ba't parang nangangatal ka? So, siyempre, kinakabahan ako pagdating sa loob eh. Ay, kuya. Okay ka lang ba? Ba't parang nanginginig ka? Ay, ma'am, wala po to. Pagod lang po to. Pwede po makahingi na lang ng tubig. Sige po. Isinalaysay rin ni Galo sa mga pulis kung paano nila isinigawa ang karumal-dumal na krimen. Ma'am, medyo may problema po tayo ng konti. Nang makahanap sila ng pagkakataong tumalikod si Pearl, Ano ba? Kuya Tayo! Matawag ng tulong! agad niya itong niyakap patalikod para hindi magpumiglas. Dinala niya ito sa banyo at sunod-sunod na pinalo ng martilyo sa ulo ang target na si Pearl. Agad rin siyang umakyat sa bahay ng mga Santa Ana para maghalughog ng mga gamitan pwede niyang kuhanin. Iniwan niya sa ibaba ang sanggol na si Denzel na umiiyak at kasamahang si Brian Infante Abistado. Nang bumaba siya muli, nakita niyang nakadapa at duguan na rin ang bata. Habang balot rin ng dugo ang buong katawan ni Pearl at hubot-hubad na. Sa loob ng bahay, napansin ni Galo ang isang wedding picture sa may sala at laking gulat niya na makita na ang kanilang boss Jeff ang nasa larawan. Dito niya napagtanto na mag-inang kanilang pinatay ay ang mismong asawa at ama na kanilang tinatawag na boss Jeff. Pagkatapos naman nilang maisagawa ang krimen, nakipagkita raw ang kanilang boss Jeff sa isang fast food chain. Ibinigay na ngayon yung kabuuang bayad ng 50,000. Binigay naman sa akin ng kasama ko doon, 18,000. Doon sa kanya yung 32. Nang mapanood si Galo sa TV ang balita tungkol sa mag-ina, nakumpirma niyang ang kanilang boss Jeff ay wala nang iba kundi si Ricardo o Richard Santa Ana. Boss Jeff! Ayon po dito kay Mr. Ramoncito Bitwingan, nagawa po nila yung insidente na yun dahil po sa partisipasyon at pamumuno ni Ricardo Richard Santa Ana, naging mastermind sa paggawa po ng krimen. Dahil sa pag-amin ni Ramoncito Galo sa nagawa niyang krimen at sa pagdawit ni Galo kay Richard Santa Ana, agad silang sinampahan ng kaso. 2 counts of murder, rape at theft ang isinampa laban kay Galo at sa di umano'y kasamahan niyang si Brian Infante Abistado. Samantalang 2 counts of parricide naman kay Ricardo o Richard Santa Ana. Bagamat wala raw silang nababalitaang malalang away na mag-asawa, isang bagay raw ang naikwento ni Pearl sa isa pa nilang kapatid bago maganap ang krimen. Na nagsiselos daw itong si Ricardo. Which is wala naman sakitan, ganon. Last na punta ko doon, may nakita akong pasa sa kanya. Oh, Pearl, napano yung tuhod mo? Bakit ang laki ng pasa? Wala to kuya, nauntog lang sa lababo habang naghugas ako. Sa susunod, mag-ingat ka ha. Ang laki niyan. Opo kuya. Hindi, wala. Nauntog lang sa, sa lababo. Oo, sa lababo. Paano yung lababo is bintiyan? So, iniyan ko na lang. Biniro-biro ko na lang.
Hindi na raw ikinagulat ni James Bond, kapatid ng biktimang si Pearl, ang pagdawit ni Galo sa bayaw niyang si Richard. Di umano'y kakaiba mga kinikilos ng kanyang bayaw mula ng mangyaring krimen. Hindi naman ako naghihinala na siya kaagad. Kaso sabi ko, bakit ganyan suot mo? Galing ka ba sa interview na naka-six packet ka tapos naka-sneakers? So sabi niya, nagbihis lang daw siya. Sabi ko, ano ba, emergency, tapos nakapag-bihis ka pa? Nagtataka rin daw si James dahil ikinagagalit ng kanyang bayaw ang pagpapa-interview ng kanyang pamilya sa media. So sabi ko, sige mamaya, antayin lang natin, may pinatawag akong media. Bigla niya akong hinatak. So sabi ko, ay parang hindi na tama to ah. Bakit kailangan mo kami pigilan? Pamilya kami. Huwag na raw kasi baka raw makilala ng suspect yung pamilya, balikan daw kami. Sabi ko, wala kami pakialam kung makakilala o kung sino man yung suspect na yan. Ang kailangan ko yung ngayon nangyaring to, kung sinong may gawa para matulungan tayo ng publiko. Ipinagtaka pa daw ni James ang biglaang desisyon ni Richard na ipakremate ang mag-ina. 2 days pa lang na nakaburol si Pearl. Kuya James, pakremate natin itong bangkay. Dahil ayokong nakikita silang ganyan-ganyan na naaawa ko. Sabi ko, hindi natin pwedeng pakremate yan. Dahil may investigation pang gagawin. So kung ano-anong mga hindi normal na ugali ng isang ama na humingi ng hustisya. Isang asawa. Hindi normal. Dahil kung ako sa posisyon niya, lahat ng simpatsya, lahat ng tulong, lahat ng pwedeng makatulong sa akin, ako pa magmamakaawa sa kanila. Natulungan niyo ako. Kailangan ko itong hustisya, kailangan ko mandakip kaagad kung sino may sala. Hindi rin kumbinsido si James na ang kapatid niya ang nagte-text ilang oras bago mangyaring krimen. Nung kinonfront siya ng pulis para ipahiram yung cellphone, ayaw yung ibigay at inilabas niya yung itim na cellphone. Maya-maya, may sabi nung isang pulis nandun sa mayroon pa nakaumbok sa bulsa mo, ilabas mo yan. Paglabas niya yung puting cellphone na sinasabi nilang nawawala. Yun ang alam kong cellphone ni Pearl, na yun ang alam kong may number na Pearl. So, bingo na, doon na ako nagduda talaga na may kalokohan tong ginawa. Agad na lumapit sa Public Attorney's Office o PAO ang noy suspect na si Ricardo o Richard Santa Ana. Bumuo ng panalampaw upang matutukang maigi ang kasong inilapit ni Santa Ana. Agad sila nag-imbestiga at nagkaroon ng teorya na maaari raw fall guy lamang ang sumukong suspect na si Ramoncito Galo. Iba yun sa theory kasi namin eh. Ang theory namin, ibang tao yung gumawa. Kinakitaan daw nila ng mga butas ang pahayag ni Galo. Isa na rito ang pag-amin ni Galo na siya ang lalaking mahabang buhok sa CCTV video. Ayon sa PAO, malayo raw ang itsura ni Galo sa taong nasa CCTV video maski na nagpagupit pa siya ng buhok. Kaya kami nagdududa nun na talagang siya yun. Iba yung itsura eh. Matangkad yung nasa CCTV. Matangos ang ilong, mahaba ang buhok. Eh si Galo maliit siya eh. Yung height, mayroong difference sa height. Pero iba pa rin yung itsura niya. Kahit sa anggulo mo tignan, yung tangos ng ilong eh. Pero umaamin siya. Doon nga kami nagtataka. Kung bakit umaamin siya na ngayon, siya ngayon na may kaso. Pangalawa, sinabi raw ni Galo na siya ang nagsulat sa job order form na ipiniresinta nila kay Pearl. Base sa kanilang pagsusuri, malayo ang sulat kamay ni Galo sa sulat kamay ng taong nag-fill up ng form. Sulat niya doon sa job order. Iba yung pirma niya. Tapos yung sa kanyang sinumpaang salaysay, iba din yung pirma. Yung discrepancy nun, malaki. Sinasabi kasi yung si Galo na na pinuntahan daw nila. Nagkita kami sa ganitong lugar. Merong CCTV doon. Nag-conduct kami ng sarili namin Kasi kailangan makasigurado kami, di ba, sa representation. Pre-review namin yung CCTV footage, wala siya doon. Kahit sino sa kanila, wala sila doon nung oras na sinasabi, yung time frame na yon. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, na-dismiss ang kasong parricide na isinampalaban kay Ricardo Richard Santa Ana. Hindi naman sang-ayon ang pamilya ng mga biktima at ang mga otoridad sa teorya ng Public Attorney's Office
na fall guy si Galo. Sino po ba naman yung isang tao na kanyang handa niyang aminin yung kaso na alam niyang matindi ang kanyang kakaharapin. Handa niya isakripisyo ang kanyang buhay, yung kanyang kalayaan, makapiling niya yung kanyang anak at mahal sa buhay. Sino ba naman siya upang aminin po yung krimen? Na sinasabi nga po ng iba, ito po daw siya ay fall guy. Hindi mo masabi kasing fall guy eh. Kasi unang-una, may ebidensyang nakuha ang polis kay Galo, na isinurrender ni Galo. Paano ko nakilala yung mga gamit na to? Nasa taas yan. Kaya sabi ko positive to. Kaya paano magiging fall guy? Eh nakita na isinurrender ng Galo sa mga polis. At pusa akong loob na sumuko, ipapahama ko ba naman, papabayaan ko ba naman yung pamilya ko na wala silang magiging pagkain o magiging maghahanap buhayan. 2 taon matapos ang salaysay sa kanyang extrajudicial confession, iba na ang naging pahayag ni Ramoncito Galo sa amin. Inaamin ko po yun na kasama ako doon pero hindi ako gumawa ng pumatay doon sa mag-ina. Hindi po talaga ako pumatay doon. Yung kasama ko po talaga. Samantala, patuloy na dinidinig ang kasong murder, rape at theft laban kay Ramoncito Galo sa Biñan, Laguna Regional Trial Court Branch 25. Si Brian Infante Abistado, wanted at patuloy pa rin pinaghahanap ng batas. Bagamat hindi inaapilahan nila James Bond ang kaso laban sa mismong padre de pamilya na si Richard, tuloy ang kanilang panawagan at pag-asang makakamit ni na Baby Denzel at Pearl Santa Ana ang hustisya.